Isinailalim na sa necropsy ang labi ng dambuhalang buhayang si Lolong. Gayunman, hindi pa makapaglalabas ng pahayag ang mga eksperto kaugnay sa sanhi ng pagkamatay ng buhaya dahil may mga pagsusuri pang gagawin sa mga kinuhang sample sa labi nito. May ulat on the spot si Steve Raylisan. Steve? Rafi, inabot nga ng halos 7 oras yung proseso ng necropsy na isinagawa dito kay Lolong ng mga taga-Protected Areas and Wildlife Bureau sa loob mismo ng kanyang kulungan dito sa Bunawan Eco Park and Research Center. Mag-aalauna ng madaling araw, Rafi, nang simulan itong proseso ng necropsy. Inalis nga yung yelo at ipang ginamit na una para sa kanyang preservation ng katawan. Nilinis din itong si Lolong gamit yung pressurized na tubig para maalis yung mga nakadikit na dumi. Importante raw kasi, Rafi, na hindi makontaminate yung mga organs na kukunin para sa laboratory exam. Muling sinukat itong dambuhalang buhaya mula sa dulo ng kanyang bibig hanggang sa kanyang mismong buntot. Sinukat din ang lapad nito. Bahagi raw ito ng post-mortem examination kay Lolong. Bago nga ay pinagtulong-tulungang buhatin o itihaya itong buhaya, ay niyakap muna siya sa huling pagkakataon ng kanyang tagapag-alaga na si Loloy o si Tokiano Aguilion. Maya-maya pa ay sinimula na siyang kuna ng tissue samples saka siya muling sinukat. Gamit nga yung surgical tools, Rafi, ay sinimula na siyang lagyan ng hiwa sa gitna ng katawan. Nag-extend yung hiwa na yan hanggang dun sa kanyang binti at kamay. Unti-unting binulat-lat ito. Inuna muna yung pag-alis sa kanyang balat, saka gumawa ng panibagong hiwa sa kanyang muscle at tissues para masimula naman yung retrieval sa kanyang mga internal organs. Base dun sa itsura, Rafi, at yung forma ng kanyang organs, dito raw madedetermine kung may abnormality na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kinuha rin yung bituka at mismong siya ng buhaya para matukoy kung ano yung posibleng naging dahilan ng pagiging bloated nito. Dito rin daw malalaman yung mga huling kinain itong si Lolong bago siya namatay. Ayon nga kay Dr. Stephen Toledo, kahit natapos na yung necropsy, ay hindi pa rin makakapagbigay ng conclusive or final statement sa naging cause of death unless matapos na nga yung isasagawang laboratory test. Dadalhin daw sa Maynila yung kanyang samples at posibleng bumilang pa ng 5 araw bago lumabas itong resulta. Mag-aalas 8 na, Rafi, ng umaga nang tuluyang makumpleto itong proseso nga ng necropsy. Sa mga sandaling ito ay inyong napapanood ng live yung kuha natin dun sa mismong balat nitong si Lolong na inilagay ng anila sa tubig na may asin. 250 kilos ng asin ang gagamitin para ma-preserve yang si Lolong at may isagawa nga yung proseso ng taxidermy. Ang gagawin nila dyan, Rafi, pagkatapos silang ibabad sa asin overnight, kanila yung ibibilad saka aasnan muli para nga raw maalis yung amoy dun sa mismong balat at saka sisimulan nila yung proseso ng taxidermy. Doon naman sa carcass, yun sa mismong laman at buto nitong si Lolong ang isasagawa rito, ilalagay yan sa isang kahon. Pagkatapos ay ililibing yan sa lupa para hayaang mag-decompose. Kinakailangan kasi na maghiwalay yung mismong balat at buto para pumasok na yung mga taga-National Museum at tuluyang maiproseso naman yung preservation doon sa kanyang mismong buto. Napagkasunduan nga, Rafi, ng lokal na pamahalaan ng Bunawan na ang gagawin nila ay taxidermy para manatili pa rin daw buhay sa alaala nila itong tinaguriang world's largest saltwater crocodile, Rafi. Steve, saan daw dadalhin itong i-preserve na labi nitong si Lolong? Rafi, mananatili lang yan dito sa Bunawan. Itong mismong kanyang balat ay pagkatapos nilang ma-preserve yan, ipoproseso nila yung taxidermy na tinatawag o yung stuffing para makuha yung original na forma pa rin ni Lolong. Meron pa rin naman daw ng mga mahigit 2 million pesos na pondo itong si Lolong. Galing yan, Rafi, dun sa mga entrance fee na ibinayad ng mga pumasyal dito sa Eco Park at yan daw yung gagamitin para tuluyang ma-preserve itong si Lolong, Rafi. At Steve, meron ba tayong impormasyon kung lalagyan pa ng buhaya yung kulungan na yan? Dahil siyempre, magiging, kumbaga, parking at attraction na yan dyan sa Bunawan. Tama ka dyan, Rafi. Kahapon nung makausap natin yung lokal na pamahalaan ng Bunawan, ang sinasabi nila sa atin, posibleng ipagamit daw nila itong kulungan kasi may 2 kulungan dito, Rafi, na malaki. Yung kay Lolong at saka supposedly may isa pang ginawa para sakasakali na mahuli yung kanyang sinasabing asawa. Pero dahil nga hindi pa nga nagagawa yung, o hindi pa nahuhuli yung isa pa sa sinasabi nilang malaking buhaya, ang ginawa nila ay posible raw para magamit pa rin itong facility na ito. Lalagyan nila ito ng isang buhaya para may proseso yung tinatawag na captive breeding o maparami pa nila yung lahi at eventually ma-release daw nila itong mga crocodiles, yung mga saltwater crocodiles sa wild, Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Raylisan.